Nagulat ako sa announcement niya na to. Oo. Kasi hindi ko na ine-expect na manggagaling pa sa kanya to. Syempre, knowing na may pinagdadaanan nga siya matindi. Pero sinabi nga niya na he's expecting a miracle. Nag-expect daw siya ng milagro. Dalawang milagro ang iniintay niya. Una, ang milagro ng paggaling niya sa kanyang sakit. At pangalawa, ang milagro ng pagkapanalo sa 2025 national elections. Ay, by the way, bago rin tayo pumunta sa ating topic, eto, magpapasalamat muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! As usual, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, lagay nyo lang dyan sa mga cellphone nyo. Gumawa kayo ng account, libre lang naman yan. At dito, pwede na kayo magpadala sa Pilipinas using GCash sa online banking ng mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kung gagamitin nyo po ang promo code na Coach Jared po sa inyong upong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagang $20 na pwede nyo rin ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. So mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Sayang. Okay, game. Tatakbo pa siya bilang senador, mga kotsero. Nagulat ako nito. Hindi ko in-expect sa kanya. Hindi ko alam kung napanood niya na yung vlog niya, pero kinuha ko lang yung parte na yun sa huli ng kanyang vlog. Kung saan in-announce niya na siya ay tatakbo bilang senador. No? Panoorin natin mga kotsero. Kukwento ko na rin sa inyo, announce ko na rin naman, yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. Yun na nga. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And na-miss ko na nga si Doc Lisa. Kawawa naman. Kawawa naman yung babaeng yun na pinakasalan niya ako. My God. So much suffering for her. Baka hindi ko mabawi this life yung Tama na. Race. Basta lalapag yung airplane. At siya magpa-file lang sa akin, pero ako tatakbo. Okay? Tatakbo tayo, papakita natin tunay ang Diyos. This time, we're gonna win it. Gagastusin natin, wala. 500,000 lang, wala. Walang pera, wala kahit kaninong taipan, huwag kayo magbigay kahit piso. Hindi ko kailangan. Hindi siya hingi ng donation. Okay? Hindi tayo magpapaper kahit kanino. Pero, first miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. Pag di nanalo, sorry. Pero I'll give it my best shot. Ito ang David versus Goliath talaga. Yung 500,000 ko, bakit 500,000? Siyempre, kailangan magbayad ng airplane. Kailangan magbayad ng hotel. Diba? Yun naman minimum. Lalabanan natin yung mga bilyon. Lalabanan natin yung may mainstream. Lalabanan natin yung malakas sa mga surveys. Oh my God, the surveys. Kung alam nyo lang, tatahimik na lang ako. Quiet. Huwag mo na sabihin. Alam ko na lahat ng pautot at kalokohan. My God. My God. Quiet muna. Relax. At the right time. They will know. Mahirap. Pero I'll do it the cleanest way. Hindi tayo connected kahit kanino. Hindi tayo admin, hindi tayo Duterte, hindi tayo opposition. Wala lang. Ako lang mag-isa. This is me. Independent. No one else. Me and God straight. If they help me, thank you. Pag hindi, thank you. Wala. Wala akong utang, wala akong hinihingi. Gusto ko ba tumulong? Why not? Diba? Walang kapalit. Total, talo na naman ako eh. What have I got to lose? Sa mga hindi nakakaintindi, pagbigyan nyo na naman si Doc.
Alam niya ito mission niya sa ano, wag naman kayo magmamarunong, kayo pa mas marunong. Yung buhay niyo, hindi ko naman pinapakailaman eh. Kung anong paaral mo sa anak mo, okay naman sa akin eh. Feeling niya yun, ang mission niya, tulungan kayo eh. Pagbigyan mo na. Gusto niya maging martyr eh. Pagbigyan mo na siya. Diba? So I thank the religious groups, sa mga Catholic priests, sa mga madre na hindi nagalit sa akin, nagalit dati. Nandiyo ako enough is enough. And sa aking mga kababaeng Muslim, ako ang babait lahat. Thank you. Yun lang po. So sana po, announce ko lang. Sokmed lang tayo. Wala ako hihingiin. This will be the first campaign na ganito. Kung may tutulong, thank you. Alam ko naman walang tutulong kasi pera-pera sa Pilipinas eh, di ba? Pero tignan natin, pag overwhelming kasi ang votes, hindi nila kaya dayain eh. Tsaka tingin ko may magmamagic. Habol ko lang naman number 12. Singit nyo na lang ako. Doc Willie, ganun lang. That's just as simple as that. Lalabas lahat ng paninila, sabihin nila. Sabihin nilang gusto nila sabihin. Basta trabaho ko, kita nyo naman habang buhay para sa Pilipino, para sa inyo. At kung ano man ginawa ko noon, wala akong alam na ginawa kong masama, puro lang ang ibang tao gumagawa ng masama, in-ending ko naman ng maayos eh. Kung 1 week na lang ang buhay ko, di yun na lang. O mabot ako ng May, baka manalo pa tayo. O bag gumaling ako, matapos ko pa yung term. 6 years. Diba? Pero hindi ako magpapabay. Hindi ko susundin yung style ng iba kasi wala eh. Walang pinuntahan ng style ng iba eh. Lubog ang bansa. Hindi nyo alam gaano kalubog ang bansa natin. Kailangan natin mga Lee Kuan Yew style. Kailangan natin ng bago. Hindi na pwede yung mga old style eh. Di ba? Hindi na pwede. So I'm just giving people a chance. Yun lang po. So I thank everyone. Salamat sa lahat. Wala akong galit kahit kanino. Salamat sa admin. Salamat sa mga Duterte. Salamat sa mga opposition. Kaibigan ko naman lahat. Di ko naman kayo gagalawin. Basta yung akin lang. Aayusin ko yung akin. Yun lang ang gusto kong ayusin. So thank you so much. God bless po. Sana po maintindihan niyo yung gusto kong gawin. Kung isang tao mabubuhay lang pansarili, magnanakaw pa, sabihin ni God, istorbo kayo. Huwag ka na lang dyan mabuhay. Siyempre, pipiliin ni God yung matitino na mga medyo mababait na iaangat yung bansa. Iaangat eh. Yun ang habol po natin. God bless, lalo sa kabataan. Thank you. On a personal note, ako lang naman to. Kung hindi nag-unit team si Sara, ang pagpipilian kong vice-presidente, either si Doc Willie or si Tito Soto. Although sa between them, kay Tito Soto tsaka kay Doc Willie, I'm leaning towards Tito Soto kasi batak na sa politika eh. Kumbaga, alam na niya paano paikutin yung sistema. But for me kasi, mga Kojero, hindi ko tinitignan yung kung sayang yung boto niya o hindi. Kung sayang yung boto sa kanya. Hindi ganun yung perspective ko ngayon eh. Kay Doc Willie, kung sayang ang boto sa kanya o hindi. Ang akin, siya yung better candidate. Simple. Ganun lang. Kung hindi siya manalo, okay lang. At least, alam ko, in my heart of hearts, he is the better candidate sa Senate. Ito yung ito yung pinaka-recent na senatorial survey. Okay. Sa publicos to, as usual, syempre publicos, alam na natin na medyo, di ko alam kung slanted ba yung mga questions dito o what have you. I don't know. But, ito yung survey, quarter 3. Ayan, quarter 3 na. Erwin Tulfo na yung number 1. Erwin Tulfo, 42%. Pataas siya 37, bumaba ng second quarter, nag-33, tapos Q3 2024, nag-42. Biglang tumaas. Overall yan overall. Ping Lacson, tumaas din. Tito Soto, tumaas din. Digong, from 38, nag-32, nag-36. So medyo si Digong.
Stable sa Publicus. Sa Publicus. Oo, medyo ano siya, medyo stable siya sa Publicus. Kiko Pangili, makakapasok pa si Kiko Panggigilan, no? 30% kung sakali. Hanggang saan ba to? Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kay Erwin. Kay ano pala? Kay Francis Tolentino. 8, 9, 10, 11, 12. Okay, hanggang kay Bitag. Amy Marcos, pasok. Manny Pacquiao, pasok. Chel Jokno, posibleng pumasok sa survey ni Publicus. Oo. Pia Cayetano, pasok. Ben Tulfo, pasok. Ako na personal level, ganun lang. I'd rather vote for someone na kahit alam ko mamamatay bukas. Kahit alam ko mamamatay siya bukas. At least, yung boto ko, alam ko sa sarili ko na hindi sayang kahit mamatay siya. Gets yung ibig ko sabihin? Na sobrang disappointed talaga ako kay Kong Marcoleta. Although nag-announce siya kahapon, natatakbo daw siya bilang senador. Nagpunta siya sa dark side of the force, guys. Parang hindi ko yata kayang sakyan. Oo, hindi ko kayang sakyan eh. Doon siya napunta sa dark side of the moon. Hindi, ang hirap. Ang hirap. Parang ano. Although, again, mga kotsero, naging mabait sa akin si Kong Marcoleta. Wala akong masasabi sa kanya. Hindi naman niya ako sinaktan. Wala naman siyang ginawang masama sa akin. Yung punto lang talaga na kumampi siya kay Sara Duterte. Parang ang hirap sakyan eh. Ang hirap sakyan nung ganun. Yung hindi talaga hindi inline sa mga bagay na na pinaglalaban mo. And alam naman natin mga kotsero, pag usapan Duterte, pinaglalaban niya number 1, China, number 2, Kibuloy. Di ba parang ang hirap sakyan eh. Kayo ba nasasakyan nyo ba? Ako kasi di ko kayang sakyan eh. Baka kayo kaya yung sakyan. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya sakyan eh. So mga kotsero, maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jad YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa ating channel. Na see all of you in our next live stream. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?